Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Kung meron tayong tokhang para doon ho sa mga adik-adik, para doon sa mga magnanakaw, sunod na dapat kayo para mabawasan kayo mga putok sa buho kayo. Ano mang kulay ninyo, pula, dilaw, pareho lang kayo. Pag nanakaw, magnanakaw, dapat tinutokhang din kayo eh. Kaya with due respect doon sa sinasabing drug war, na kung titingnan ho natin, munti ka na ho ang ating bansa na kung hindi ho siguro at this point in time, ganito na pala kalalim yung droga. Na ayaw hong tingnan ng mga iba dyan na laging sinasabi, ganito patay. Siguro, and in short, isang bagay lang na patunayan. Narco-politics. Going to narco state. Tingnan nyo ho yung mga Senate hearing na yan. Tingnan nyo ho yung mga lalim na mga polis na mga putok sa buho. May mga pulis na matitino, may mga pulis na sangkot ho sa droga. Tingnan nyo ho yung mga ibang kongresista. Tingnan nyo ho yung ibang mga judges dyan. Tingnan nyo ho yung mga sa barangay. Abay, hindi ho biro yan eh. So ngayon, sa 5 buwan na pag-upo ho ni Duterte, ako ho'y naniniwala na sana sa susunod, pagpatuloy ninyo yan. At the same time, wag naman sana makaligtaan yung sinasabi ho nating giyera kontra korupsyon. Importante ho yun. At para mabantayan ho mga infrastruktura para doon ho sa sinasabing development ng ating bansa, mahalaga